sa kuan pagyapon kanang gikan sa production ito no sa sales. Oh, mo na to mo na akong gusto sa metabo para subay gid ba subay. Oh, nya nga kung pamaagi more on kuan go kanang suwat data ko ana recording ba. Pero alam mo kagool kay ako ray so include as computer so kuan yung load kamo sudso mo computer no. Yes, sir, sa kanang mga inventory na matanan, kanang everyday report naman. Oo. Sige. In kaso ko na lang ko i-require ninyo nga akong kinahanglan ng data, nya ako na isuod sa ako na include so di na kay mo kuan makukuha ninyong load ba. Unya mo na to no, ako muda sa production, nya mo gyud ko maagi na to kuan. Katong singin ani. Turnover gikan sa production. Kinsa may mudawat, kinsa may sales? Kami na sige. Kami ang nang ano sir. Production, di ba? Production mo ka? Nakuha naman lang ko sir, bisan as. Sakasa, hindi kay magkinanglan dyan mo. Usa ka tao nga kuan kay naman ko ipahimo din niya. Oo, akong binlan ba sa mga instruction ako kay di man ko whole week na diri siguro 2-3 days ako ano. So, nahaw kag ikay mo dawat. Siya lang gyapon daw. Siguro man sir, kanang sales food. Sil yaha gyapon. Gana rin mo ko ano eh. Dato de kay. Di kay kinanglan ko anjud kinang dili ka mag so hinon ikaw may gapudyo niya ikaw sa mo dawat ikaw may sales. Pero ang hitabo ko sa una kanang dawaton diri sa sales kana pang munay kon over gid ba pilay nadawat pila ka kilo pila ka kuan para ma-account kita gid siya. So makinanglan ko kanang kuan gis production kinsa may laing makapuli ni ko ako tang ganito si Kim nga ako mo ran duha sales. Oh. Drive is still. Sige lang atol niya nang kuan pero kinanglan jud kanang naay turnover gikan sa production turnover sa sales. Ya responsibilidad na nasa sales pag dispatch. Ila atol niya sa butan kay duha na may imong function. Pero ikay gada sa kuan kaning kanom. Uy dapat kuan ka kinsa kay laing ka kuan sa sales. Ikaw ba di mo sa kapwede rin no? Igor ko mo drive nila ni Sabado sir. Drive. Driver na siya. Kaya upang lisensya sin. Oo, kami lisensya. Okay ra kay Pwede ra sir. ikay sa sales nga kuan. Ano na judita eh. Kay kay electric ini. Pwede ra sa kuan sir. Adik unsa man okay ra ka? Oh, kerman og mga kuan. Okay. Kinanglan ko Sabado. nga kuan gid siya focus kay namo ko imong kuan niya dagan kay sa load og siya pay mamaligya. Siya may itong kuanahan na sir. Kay ako mabi. Ikay nalaya kung sinaligan sa kuan. Sa production ba niya? Inam sa kasmanok. Deliver na lang sa kuan sir, kung amo gud siya sa manukon. Mabiya man sir. Ay day. Pwede ra man sad og kuan sir. Sanalitan og kuan sir. Biya-biyaan lang ako ang manukan kay duha man sila dito pod. Duha sila dito. Oh, kay namas Jisan, di lang to si Jisan, di lang to bunluton dire. Kay ang sabot mo tato sa kuan sir nga og naay bakante si Jisan bunluton dire. Mura siya go. Di man gid permit itong law. Okay. Kinahanglan kog tawo nga naay mo barog gid sa kuan production kay gusto man kay si nga kuan. Mao lagi no. Pareha sa una ba? Na lagi ko. Ya, pwede rin kaya kita'y partner sa production. Pwede ra? Okay, mahog man ako na may mo dasa. Kuan ba? Kamaagi. Sige. Oo. So karon kanang ako naman itong na-mention nga kaning kuan ko sa recordings. Alam mo kagool kay ako rin mo include lagi sa computer. Di kayo mo madakal. Ako na lang ko giandam nga mga kuan nga akong kinanglanon kay atong buhaton karon pag-inventory ta. Mga machinery, tools, mga consumable o non-consumable materials ato na ibintaryohon niya astang manok kay mao pay pagsalta nako kibaw unsay sitwasyon diri ba unsay kuan isod po kay wa ko kibaw unsay gidaghanon unsay kuan mo lang mag-inventaryo ta hasta pos mga tawo kay dahon mo kog daghang bag-o gud sa rek pero anyway kuan kita mag nahog og gada ikas manukan ikaw sa gutyo
Mga paryente, isang makulimlim na araw. Nandito po tayo sa farm. Actually, kahapon pa po tayo dumating. Kaso nga lang maghapon yung ulan. Hindi ho tayo na pagbigyan po na pagkakataon na makapag-video. Mayroon man pero tigi-tigi lang. Ayan, at matagal-tagal rin po tayong hindi nakapag-video, nakapag-upload. Gawa nung medyo mayroon po tayong malungkot na napagdaanan at ako po'y umaasa sa pagbabalik ko dito sa farm kahit papano maiibsan man lang po yung ating pangungulila. Ayan, uunahin po natin yung po mga bagong istruktura po na itayo po rito mga paryente magmula nung nagbakasyon po tayo. Ayan, dito po sa may entrance gate po natin mayroon po tayong guard po dyan, guard house. Tapos dito po tayo sa mayroon pong dalawang istruktura po dito. Yung isa marketing pen doon po sa ating swine farm, doon po sa kabila. At dito naman sa bandang kanan po niya, dyan po yung ating feeds warehouse. Ayan, so survey po natin mga paryente kasi maglagay po tayo rito ng CCTV. At kailangan na mahagip po itong parting itong warehouse niya kasi nandyan po yung mga feeds. Tapos pati na rin itong marketing pen kung saan dyan po nilalagay po yung mga baboy na pangbenta na. Pero hindi ho magtatagad po yung mga alaga po yung mga baboy po rito sa ating marketing pen kasi nilalagay lang ito rito tapos kukunin para delivery na po. Ayan, ito po yung ating marketing pen. Tapos ito po yung feeds warehouse. Dito tayo banda magbutang ng maglagay po ng camera para mahagip po yung dalawang istruktura. Ito pong warehouse at saka ito pong marketing pen. At tatawid po tayo doon po sa kabila. Yan, mayroon din po tayong entrance po dito. Yan. May isang entrance po tayo rito. Yan. Yung dito banda, yung pong entrance po ng ating truck nang gagaling po sa farm. Nandito po siya pumapasok at dito rin po siya lumalabas. Ayan, yung entrance na yan. Dito mayroon pong isang lagayan din po ng yung feeds. Mayroon ding isang pintuan po dito, lagayan ng feeds. Tapos ito po yung marketing pen. Yan, sa tingin ko banda rito ho tayo maglalagay po ng camera para mahagip po yung marketing pen pati na rin po yung yung ating feeds warehouse. Kahit hindi na siguro kailangan itong may nakatutok dito po sa entrance gate. Ayan, ang ganda yung pagkagawa po nito mga pare, yung pagka-set up po nito kasi dahil nga doon po sa ASF at kahit papaano maiiwasan na mahawaan po tayo ng ASF. Hindi po biro mga paryente pag tayo tinamaan ng ASF talaga namang kung may maiiwan man lang kung may maiwan man siguro mabilang na lang sa daliri. Papatayin lahat ng mga alaga natin kung sakasakaling tamaan tayo ng ASF. Ang kagandahan nito mga paryente, ayan, dito po yung entrance po niya nang gagaling sa farm. Dito yung pumapasok, naglalagay po ng mga baboy dyan. Tapos yung truck na yun na nag-deliver po rito, babalik po. Hindi po siya pupunta dun sa kabilang entrance po natin, yung gate. Babalik po siya rito. Sa madaling salita, hindi po magpapang-abot yung pong delivery truck natin na nanggagaling sa doon po sa Cebu at saka nanggagaling po rito sa farm. Hindi po sila mang-abot. Nang sa ganun maiiwasan po yung kahit papaano yung paghahawa po ng ASF kasi yun na nga, sabi ko na nga hindi po biro po yun. Ayan, at yun namang dito banda, ito po yung area kung saan yung pong truck na nanggagaling dun po sa bayan, dun po sa Cebu, dito pumapasok yung entrance na yan. Dito ho siya
kukuha po ng lagang baboy, pero hindi na po siya dadaan po doon sa kabilang entrance. Ibig sabihin, hindi ho sila magpang-abot doon po sa isang truck na nanggagaling doon sa ating swine farm. Ayan, ang ganda ng nakaisip po nito, ang galing. Pero mayroon ho tayong nakikita na sa may bandang Luzon, ganito po yung setup niya. Yung pong marketing pin niya, malayong malayo po doon po sa kanyang farm. At yan. At alam na po natin kung saan ho tayo maglagay po ng camera. Yan, iikot pa po tayo mga paryente. Actually kahapon, hindi ho tayo nakaikot po ng sa buong farm gawa nung maghapon nga yung ulan. Ayan. At maaring doon banda maglagay din po tayo ng isang camera doon para yung coverage po niya doon po sa may entrance gate po natin, atin na rin po yung ating parking area, mahagi po niya. Yan pong ipopropose natin po doon sa may-ari. Kung papayagan tayo, yun din ang gagawin po natin. 2 camera doon, isang camera po dito, tapos maglagay din po tayo ng isang camera doon po sa ating post-harvest station. Yung ating lumang goat house na kinonvert po natin ng post-harvest sa ating mga gulay. Ayan. Yan, yung may puting bubong, yun pong ating post-harvest station, kung saan doon po nilalagay po yung mga na-harvest na mga gulay at saka yung mga prutas, doon po nilalagay at doon na po yung segregation ng mga gulay po natin. Yan, ito po yung ating post-harvest station. Sa kasalukuyan po inaayos po yung hagdanan kasi madulas daw, baka may madulas pa mayroon pa masugatan. At dati po kasi itong goat house, kaya yung hagdanan po nito parang nakaslant lang, walang baita, kumbaga walang ganito, parang naka-slide lang siya, kaya delikado pag may umaakyat bumababa, lalo na pag may dinadalang mga gulay. Yan, delikado. Akit sa amang sindi, talagang kabisado na po niya yung pong sistema po rito. At ito na po yung ating mga litos, mga paryente. Ang ganda. Nung kahapon po, pagdating ko po rito, ginamitan po nila ng shade. Kako hindi po pwedeng magsi-shade dahil makulimlim pa, palaging may ulan, tapos nilagyan mo pa ng shade. Ito ho kasi mga lettuce, gustong gusto po ito yung sikat ng araw, wag lang yung sobra. Kasi napansin ko doon sa yung pinagbintahan po nila doon po sa may Marco Polo, medyo leggy po yung nakikita ko roon yung mga lettuce. Kaya duda ko, maliban sa palaging umuulan, ito rin po yung bubong po natin malumot na po mga paryente. Pag maluwag na po yung ating maintenance, papalinis ko po ito. Isa po itong dahilan kung bakit naglilegi po siya, kasi napipigilan po niya yung sikat ng araw. Pero sa ngayon, medyo kahapon, buong maghapon, puro ulan. Mabuti na lang ngayon. Tanghali po ngayon, papakita na po yung si haring araw. Kaya yan, ang ganda po mga paryente. Ayan, yung hindi ko lang nagustuhan yung ginawa po nila dito, masakit po sa mata. Ito po yung ginawa nilang kanal. Kasi pag naglilinis po sila dito lang nila binabagsak. Kaya nilagyan nilang ng kanal papunta sa labas. Kako medyo masakit sa mata, madali lang naman ito solusyonan. Maglagay lang ho tayo ng dyan, tubo dyan. Yan, at pwede naman na hindi permanente na tubo. Tuwing lang maglilinis, hindi naman lagi-laging naglilinis araw-araw. Kaya maglagay tayo ng tubo dyan, pangsalo doon sa tubig, palabas. Kasi medyo masakit sa mata po itong ginawa po nilang kanal po rito. Ayan. Ang ganda po ng greenhouse po natin. Tapos, ayan. Yan ang
bumabag sa akin kahapon. Yan talaga, sumabit po yung mata ko rito dahil hindi maganda tignan. Hindi naman sa pagandahan, pero kahit paano gawin ho nating presentable. Kasi kitang-kita nyo naman mga parente, ang gaganda po na ating greenhouse po rito. Sa ngayon, hindi ho sila nagpo-full blast. Kasi medyo sa market po kasi medyo alanganin po sila. Baka pag nagpo-full blast sila, ibig sabihin punong-puno ito lahat. Ano po kasi ito kung natatandaan ko mga 2,000 kung talagang pupunuin po ito. Kaya hindi daw sila nagpo-full blast gawa nung babarating lang sila kung sakasakaling mayroon po silang sobra na hindi maibenta. Yan, binabarat lang po sila sa mamimili. At kailangan din naman na talagang i-dispatcha. Kasi pag ito'y tumatagal, pumapait din po ito mga paryente. At ito rin po yung tangke po natin. Mabuti na lahat yung ating bomba, hindi po nasira. Ito pa po yun. Yung nakaraan. Ang ganda ng pagkagawa ko nito mga paryente kasi kahit sobrang init ng araw, ito kasi malalim, tapos nakabaon sa lupa, tinakpan ko pa ng styro po dito. Kaya hindi talaga ho siya maiinit. At saka yung mga linyada po natin dito, linyada po natin ng tubig, talagang nakabaon po yun mga paryente. Kaya kahit sabihin natin mainit na mainit, yung tubig din natin, talagang malamig po siya. Kasi ito ho kasi mga lettuce, hindi po kasi ito nagkakape. Kaya ayaw na ayaw po nila yung mainit na tubig. Ayan. Pati na rin po yung ating kuryente po rito mga paryente. Kung makikita ho ninyo, wala pong makikitang kuryente. Kasi ang ginagawa ko, binabaon ko rin po yung mga linyada po natin ng kuryente. Ayan. Malinis na po mga paryente. Ito po yung ating timer. Mayroon po tayong timer dyan. Buti na lang gumagana pa. Pero kung sa natatandaan ko, may spare tayo ng timer niyan. At saka sakaling masisira. Ayan. Buyog. Buwana? Katong singin ani. Ha? Lagi, wa magud tuma. Awa na, basic kasi ni dili na tumatagal. Boy. Sama na. Sus, mauro gyud na trabaho no. Sige lang, ngita nyo tagpaagay na pohon. Nya, sus, muning sili? Bagmay pamantaon kayo. Kano sa amin nag-transplant? Ano pa man ipaagay na direct? Direct seeding sila? Ha? Di-transplant na. Transplant, pagkagmay paano yung i-transplant Di pa matinguan na. Vulnerable ni siya sa kuan, di pa ni siya ready Maka-survive na rin siguro. One-on-one man noon. One man. Hindi paniwana na yun. Mo lagi gagagmay pa ani. Sige lang, maghimo tag sistema pohon. Yan. Dito po tayo mga paryente. Dati-rati. Itong lugar na ito. Ito po marami pong naitanim dyan mga paryente. May sili, may okra, mayroon ding talong. Mayroon po tayong dyan, yung strawberry na hindi namumunga. Dami po nating strawberry. Medyo mahal yung bili ko noon 10,000 yata yun. Pero hindi talaga napakapakinabangan. Yung strawberry kasi talagang pang lang siya. Nagtatribe po siya doon sa malalamig na lugar. Yan. Sa ngayon po, kinonvert po ito ng saging. Puro saging na ito mga paryente. Dapat sana katulad po nito yung base na rin sa ating napag-aralan, dapat ito tawag dito followers, yung mga maliliit dapat isa lang na followers, tapos tatanggalin po ito katulad nito mga paryente. Ilan ba itong followers niya? Ito may 3 followers. Base na rin po sa ating pagbabasa ang followers, kailangan isang followers lang maiwan. Ibig sabihin itong dalawa nito aalisin po ito. Nang sa ganun, yung pong pinaka main trunk niya, yung main na puno, nag-a-absorb talaga ng nutrients para makarating doon sa bunga. Para lalaki po yung bunga po niya. Pero, yun na nga, nagkausap po yung in charge po dito. Gulat ako dahil sa ang laki po ng po niya, yung area po niya. Ito po yung area niya, puro saging. Yan saging. Yan, hindi lang dito, mayroon pa doon, puro saging doon.
Kaya siguro hindi niya magawa ng ano, katulad ng pagtanggal po ng followers. Ayan. Nagdagdag pa rin sila ng ano dito doon sa pinakadulo mga paryente. Oh. Nagdagdag po sila ng ano, saging po doon. Sayang din naman, may espasyo doon pero hindi na nagagamit. At dati rin dito mga paryente, ito po yung ating area po ng marami rin po tayong na tanim po dito, katulad ng ampalaya, kamatis. Yan, yung talong, nakapagtanim din po tayo ng talong po dito nung araw. Ayan. At sa katabi po nito, dito naman talaga po yung ating papaya. Yan, mga papaya po rito. Pero yung papaya dun sa unahan mga paryente, ang ganda. Yan. Ang mahal pa naman ng papaya ngayon dahil medyo kahirapan po ng ano, supply ng papaya. Lagi ho kasi akong bumibili ng papaya kasi nung yung misis ko noon maliban doon po sa gamot po niya pangpalambot po ng dumi, pinapakain ko rin po siya ng ano, papaya lagi para hindi ho siya mahihirapan dumumi. Yan, ito na po medyo inabutan ko pa ito so malamang ito ay malapit na magdadalawang taon itong puno dito. Pero dyan sa may unahan, ano lang yan, medyo siguro may 8 o 10 buwan yung edad po nito o kaya 1 taon. Pero ang ganda po mga paryente yan, sa napapansin ko, yan, yun talagang maganda ginawa po nila. Yung mga sako-sako na yan mga paryente, yun po yung mga ipot po ng ano, yung manok. Kasi kung natatandaan ko nung araw, itong batch na ito, mayroon po itong isang puno. Ito po yatang puno na ito. Yan. Tapos dito po dati, itinambak po yung sako-sako mga ipot po ng manok. At napapansin po natin, maikumpara po natin. Ito po yung pinakamataba nung araw. Sa ngayon pa nga, mahalata nga ano pa rin siya malalaki pa rin po yung puno ikumpara dun sa mga kasabayan po niya. Kaya malaking tulong po yung ipot ng ano, delikado rin po kasi mga paryente pag nanggagaling po ditong yung mainit-init pa yung ipot, yung bago lang, hindi po pwede i-direkta mo ilagay sa puno. Maiinit ho kasi yon, kaya maaaring mamamatay yung pong tanim po natin. Ito yung magandang ginawa po nila. Nilagyan nila yung puno ng ano, ng sako-sakong ipot. Hindi nila direkta pero yung katas po yan, dumadaloy po yan, ano, nasisip-sip po yan ng ano, ugat po ng papaya. Ang ganda po ng papaya po rito mga paryente. Ano po kasi, medyo maulan. Magmula nung ano, Agosto. Maulan din po yung Agosto. Tapos ngayon, sunod-sunod yung ulan. Ayan, punta tayo doon po sa ating tawag nito, kalamansi. Yung kalamansi po natin mga paryente, nasa tabi lang po nito. Yan. Ang ganda. Ang ganda po ng ano, papaya po rito. Ayan. Yung katabi mo po nito, kalamansi. Ayan. Yan po ating kalamansi. Sabi po ano, kaka-recover lang po daw ito kasi hindi po ito namumunga nung sobrang init kasi hindi rin naman kasi dinidiligan. Pero kahit sabihin itong kalamansi hindi matakaw sa tubig, pero pag natutuyuan po ito na sobra-sobra, ito po hindi ho kayo mabibigyan ng mga bunga po nito. Yan. Mabuti, akala ko inalis na po ito, pero yan, ito po ginagamit natin noon sa ating drip irrigation. At may mga drip tape pa rin po tayo doon. Titignan ho natin. Bubuhayin po natin ito mga paryente. Hindi po nasasayang yan. Ang ganda niyan. Hindi lang na gawa ng tama. At dito ron sa kaliwa po natin mga paryente, ito po mga mga kalamansi. Ayan, dati-dati dito po yung ating talong. Ang dami pong talong po rito. Ayan. Pero ito pwede pa ho tayo magtanim po rito ng mag-intercrop kasi mabababa po yung ating kalamansi. Pwede pa tayong magsisingit po rito ng
anong gulay. Pag-aralan po natin kung anong ilalagay po natin dito. Kasi pag dito sa ating kanan, medyo matataas na po yung ating kalamansi. Medyo matatakpan o hindi na po maiinitan ng todo yung kung magtatanim po tayo rito. Pero po pwede pa rin naman. Pero tingin ko mas maganda po rito sa ating kaliwa. Ayan. Diretso po tayo doon po sa may unahan. Kasi yan, makikita na rin po natin. May ano po tayo dyan. Dragon fruit. At kahit pa paano ang pangit po ng dragon fruit po natin mga parente. Dati pa ito inatake pa tayo ng punggos. Pero nakapagbigay pa rin po siya ng maraming bunga. Hindi ko lang na videohan po yung ano po doon, yung harvest po nila ngayon ng dragon fruit. Marami-rami rin po yung na-harvest po nila. At itong dragon fruit mga parente, ito naman po yung seasonal. Ayan, ito po yung dragon fruit po natin na parang masuka. Napakasukal po mga parente yung ating hirap kasi pag mano-mano. Ayan, maghahanap po tayo ng paraan para kahit papano hindi ho to ganito kasukal. Kasi pag masukal ho kasi yung ating sa paligid po na ating tanim, kahit anong gulay, mas malamang marami pong insekto. Kasi yung insekto maaaring nagtatago o namumugad po rito sa mga ito sa mga damo at palipat-lipat lang doon sa ating halaman, balik doon sa may sa mga damuhan. Ayan, ito may isang plat na malinis, pero ewan ko ilang araw po ito ginagawa yung paglilinis lang dito. Kaya maghanap po tayo ng paraan na yung mga kasama po natin hindi lang mauubos yung oras po nila dito po sa pagdadamo. Ayan. Pupuntahan po natin yung pong area kung saan binabagsak yung tubig lagoon galing po sa ating kabilang farm. Ayan. Dito po tayo ngayon mga pariente. Dito po sa pinaka-rotonda po natin. Ito po yung rotonda. Hindi lang na abunuhan ng at saka tinubuan po ng mga damo. Yan, pero ito po yung rotonda. Kumbaga magmula doon sa lumang goat house po natin na ginawa po nating harvest station. Ito po, pag may sasakyan po tayo, dito po tayo pwedeng umikot. Ayan. At dito po banda po yung tubig binabagsak galing sa kabilang farm. Yan, makikita nyo mga parente, puro saging yan. Ito naman po yung dating area po na ating saging. At dinagdagan po. Parang yung expansion po ng ating sagingan hanggang dito po kasi yun nga, ang saging hindi masyadong alagain. At saka ang ganda po ng presyohan ng saging ngayon mga pariente. Ayan. At saka yung lupa po natin dito napakaganda. At doon po sa may bandang unahan, mayroon pong po doon. Doon po binabagsak yung tubig lagon at namumroblema daw sila kasi yung pong ang tubig bumabalik na doon po sa bumabalik doon po sa ating pader po diyan. Yung noon pa yan, kinatatakot ko baka humina po yung ating pader, baka matumba. Yan, yung mga tubo na kulay asol. Yan po, hindi pa yata natapos nila. Ito po yung mga tubig lagoon. At may huli po silang in-install po rito, malalaking tubo. Ay, D4. Ayan. Ito po, mga pariente, D4. Ayan. Ito po yung D4 na tubo. Kasi lagi daw nababara po itong lumang D2 po natin. Sa ngayon, bali dalawa po itong tubo. Akala mo po mga pariente, silipin ko nga ito. Pura ang ganda. Ang ganda yung pagkagawa po nila. Para bagang talagang Golden Gate Bridge. Ay nako.
Hindi na lang tayo tutuloy doon. Baka mamaya madadali pa tayo kasi medyo mahina po yung tuhod po natin. Baka mamaya madulas po tayo dyan. Yung bandara yan mga paryente, ano po yan? Sapa. Ilog po yan. Malaking ilog po yan mga paryente. Ayan. Yan pong pader po natin. Kasi itong area po natin, itong farm po natin, paikot na po yung perimeter fence po nito. Ayan, hindi na tayo tutuloy dyan. Ang sabi daw nila, yung tubig daw, yan, bumabalik po rito. Pumupundo dyan sa may pader na yan. Siyempre, pag laging may tubig po yung, yung pundasyon, humihina yung pundasyon, baka mamaya matumba. Pero, ang bala ko mga paryente, ito pong tubig lagoon, ito po yung gagamitin natin. Hindi lang ito ginagamit ni nung dating farm manager po rito. Kasi natatakot po siya. Baka masisira o mamamatay po daw yung mga gulay. Pero iba naman po yung aking theory po mga paryente. Kasi sa pagkakaalam ko, yung tubig na ito, itong tubig na lagon, malayong malayo po pinanggalingan po nito mga paryente. Kabisado ko kasi ako po yung nagpagawa ng biogas po doon. Hindi naman nagpagawa. Tayo pong nag-coordinate doon po sa contractor na gumawa po ng ating biogas. Ito po yung tubig nito. Namumroblema nga sila. Kasi bumabalik daw dito. Tapos yung pong in charge po dito sa sagingan, nag-alala daw. Kasi siyempre pag pumupundo po yung tubig, pumupundo doon sa puno, malalanta talaga yun. Pero kung sabihin lang natin dumadaan lang, napakaganda, napaka-sustansya po nitong sa sa paniniwala ko, napaka-sustansya po itong sa mga tanim, itong tubig na to. At wala na po itong gas. Kasi pag may gas pa ito, bumubula po ito. Kahit doon sa pinakaunang lago na binagsakan po niya, hindi may gas sabihin natin pero hindi na gaano. Ayan. Kaya ito, gagamitin ko itong tubig na ito. Maglagay ho ako ng maipon, masasabi nating mini lagon para mapondo. Ipopondo po natin itong tubig lagon para kung sakasakaling gagamitin natin, hindi ho tayo. Kasi yung pagbitaw po ng tubig dun sa kabila, may schedule po siya dun eh. Kaya kung kailangan na po natin ng tubig, pag wala tayong punto po rito, siyempre, magko-coordinate tayo dun sa kabila. Pag mababa na rin po yung level po dun, hindi po sila pwedeng magpa-pump out. Kaya, baka mamumblema po tayo. Kaya bala ko, hanap ko tayo ng espasyo po rito na sa may bandang gitna. Maaari sigurong maglalagay po tayo ng mini lagoon. Hindi lang malalim. Yung talagang magagamit, mapupondo po natin yung tubig lagoon para kung sakasakaling bala ko kasi furrow irrigation, yung pong canal irrigation. Ayan, at yun na nga, takot na takot si dating farm manager dito, pero iba rin naman po yung paniniwala ko. At kung hindi ako gagawa ay sino? Madali lang naman yung yung katwiran ko pag ayaw mong mabaste, di wag kang manligaw. Pag ayaw mong magkamali, di wag kang sumubok. Pag ayaw mong mahalongkat po yung personal na buhay mo, di wag kang papasok sa politika. Yun lang naman po yung katwiran ko mga paryente. Kaya hindi ko pwede. Isa rin po yung nabuo po itong ating farm nang dahil dyan. Kasi nung araw ako po yung namumroblema. Kasi yung buong area po nito, kung makikita ho ninyo, tubigan po ito mga paryente. Para po itong maliit na lawa. Puro tubig po ito. Kaya po ako yung namumroblema doon. Yun na nga, bumabalik yung tubig doon po sa may pader. At baka mamaya humihina yung pundasyon doon at matutumba. Yun pong nag-alala ako noon. Tapos makikita nyo naman mga paryente, ang gaganda po na lupa po rito. Patag na patag. Tapos dyan po banda, burol po dyan, maliit na bundok po dyan. Yung pagkasabi po nila, ang masustansya pa daw yung lupa po rito. Kasi yung dito po bumabagsak yung
baha, yung tubig, ulan, punan nang galing sa bundok na yan. At pag yung mga tubig ulan na dumadaloy po rito, sumasama na rin po yung mga nutrients na nanggagaling dun sa taas. Ayan. Bakit na sa ako reporting? Hindi na itong kuntin-kuntin. Oo nya. Ang ako lang gusto nga akong approach karon kaya nga mong nasabutan nag-meeting na itong Sabado. Sabado dapat? Oh, sabi ko, sir. Sabado Balik itong ka dito. pindahan. Oo. Sige, bago pa gani limot na ko. O nag-meeting nini ko kami ni Marvin o si Cesar. Moto nga mong kuha niya. Ang hitabo ako yung modas production. Kunya si Marvin kuha na siya. Standby kay sales mo na siya. So for the meantime nga patay o pakabuelo atong produkto dire. Tabang-tabang siya. Pero sa production ako naging magda. Sa kuan, kato bang imong papisaw na dir. So unsay sistema ninyo sa kuan? Kuan bagyapon kanang gikan sa production ito over sa sales. Oh, Mo kita din sir. sa to, mo na akong gusto sa metabo para subay gid ba subay. O nya nga kung pamaagi, more on kuan go kanang suwat. Data ko ana recording ba. Pero alam mo kagool kay ako ray include na computer so makuha yung load. Kamu susunod mo computer no. Yes, sir, sa kanang mga inventory na matanan, kanang everyday report naman. Oo. Oo. Sige. In kaso ko na lang ko i-require ninyo nga akong kinahanglan ng data, nya ako na isuod sa ako na include so di na kay mo kuan makuha ninyong load ba. Kunya mo na to no, ako ay muda sa production, nya mo gyud ko pamaagi na to kuan. Katong singin ani. Turnover gikan sa production. Kinsa may mudawat, kinsa may sales? Kami na si Kid. Kami ang nanguan, sir. Lagi, production, di ba? Production mo ka. Nakuha naman lang ko, sir. Bisan as. Sa kasa, hindi kay magkinanglan dyan mo. Usa ka tao nga kuan kay naman ko ipahimo din niya. Oo, akong binlan ba sa mga instruction ako kay di man ko whole week na dire siguro 3 days ako ano. Oo. So, nahog kag ikay mo dawat. Siya lang gapon daw. Siguro man, sir, kanang sales food. Sil, yaha. Kanang Yaha Kaya gapon. team sir eh. Wala na rin mo ko ano eh. Dato day kaday. Di kay kinanglan ko gyud kinang dili ka mag so hinon ikaw may gapudyo niya ikaw sa mo dawat ikaw may sales. Pero ang hitabo ko sa una kanang dawaton diri sa sales kana pang munay kon over gid ba pilay nadawat pila ka kilo pila ka kuan para ma-account kita gid siya. So magkinanglan ko kanang kuan gis production kinsa may laing makapuli ko ako tang ganito si Kim nga ako mo ran duha sales. Oo. Drive business sale. Sige lang, atuloy niya ng kuan pero kinanglan jud kanang naay turnover gikan sa production, turnover sa sales. Ya, responsibilidad na nasa sales pag dispatch. Ila tuloy niya sa butan kay duha na may imong function. Pero ikay gada sa kuan jud kaning kanom. Uy, dapat kuan ka. Kinsa kay laing ika kuan sa sales. Ikaw ba di mo sa kapwede rin no? Igor ko mo drive nila ni Sabado, sir. Drive. Driver lang siya. Sir, kaya pa man lisensya si Sale. Oo, kamalisin siya. Okay ra kay kay Ah, pwede ra, sir. ikay sa sales nga kuan. Ano nas Jubita eh. Kay kay electric any. Pwede ra sa kuan, sir. Adik unsa man okay ra ka? Oh, kerman og mga kuan. Okay. Kinanglan ko. Sabado. Kim nga kuan gid siya focus kay namo ko imong kuan niya mo. Dagan kay sa load og siya pay mamaligya. Siya may itong kuan na sir. Kay ako Oh, ikay nalaya kung sinaligan sa kuan. Sa production ba niya? Inam sa kasmanok. Deliver na lang sa kuan, sir. Kung maamag po siya sa manok ang mabiya man sad. Eh day. Pwede ra man sad og kuan, sir. Pwede ko abot sir. Sanalitan og kuan, sir. Biya-biyaan lang ako ang manukan kay duha man sila dito pod. Duha sila dito. Oh, kay namas Jisan, di lang to si Jisan, di lang to bunluton dire. Oh. Kay ang sabot ng tato sa kuan, sir nga og naay bakante si Jisan bunluton dire. Mura siya go. Di man gid permit itong lawg. Og Okay. Kinahanglan kog tao nga naay mo barog gid sa kuan production kay gusto man kay si Kim nga kuan. Mao lagi ito no. Pareha sa una ba? Oo, lagi ko. Nya, pwede rin kaya kita'y partner sa production. Pwede ra? Okay, mahog man ko na may mo dasa. Kuan ba, pamaagi. Sige. Oo. So karon kanang ako naman tong na-mention nga kaning kuan ko sa recordings. Alam mo kagool kay ako rin mo include lagi sa computer, di mo madakal.
ako na lang ko giandam nga mga kuan nga akong kinahanglanon kay atong buhaton karon pag inventaryo ta. Mga machinery, tools, mga consumable o non-consumable materials ato na inventaryohon nga astang manok kay mo pay pagsalta nako. Diba unsay sitwasyon diri ba unsay kuan isod po kayo ako kibaw unsay gidaghanon unsay kuan mo lang mag-inventaryo ta hasta pos mga tao kay dahon mo kog daghang bag-o gud sa rek. Pero anyway kuan kita mag nahog og gada ikas manukan ikaw sa gutyo. So wag ingon nga overall ko ano. Wala sa dito nga Judita. Sige lang, okay ram na siya pero abi na kog na ay murag barog gyud yang kuan. Anyway karon ako na. Thank you. Di alang ko'y kakuan sa manok kani sa manok anin nako ikuan nimo dai Judita ha. Kay mag-inventaryo ta dai. Ako lang pangayoon nimo kuan. Anara din niya pangtan-alo niya ko kuan. Kanang singinan na nakay palignan malibog ka ba? Gilang di dito na right minus long. Kuan sa livestock mo gyud ni dai. Kuan na siya kay upang pagibang sa sitwasyon ko dire niya. Ang ako gusto ko pala dito na ay recording dito tanan ba. Pero sige lang kaya nga ako papel rin kung pangayoon ninyo or itong notebook ninyo ako rin yung computer meron ko pangayoon ninyo data sa gulay ito ano yun oh dahil dita bir ito na lang pangayos mga tao ano bir oh gaalang tayo kagkuhan bir ha papel po bir oh kuhan naman na kanang inventaryos mga tao ba oh kuhan na kay kuhan na di unsa na mo ipangutalag unsa unsa may mga kuhan ninyo concern ninyo diri dai ikaw pas manukan jo pero kuhan man ka diha no kanang tingin ano namas dokumo no makonsultahan so mo lagi di na ko mutats kay diha kay naman si Disney kuha lang ko mga data diha para sa recordings ba sa report na ko o data na ko kayo on ya kuhan na may mga concern unsa may concern Traktor naman, wala pang man. sa traktor, di kita kami nung buhay away traktor. Hindi na pwedeng manumanuhon. Yang katong motivator itong gamay. Okay ra? Okay ra? Oh, sige. Asan bis? Bulldog? Oh! Ano pa yun? Wak among tao, bulldog na na dili. Hindi tayo bulldog iti doon na na. Manukan ko ni di ay. Bulldog, Edsel, okay. At ano ito niyo si Ikuan? Di ba kamong tundungan na rin? Kung gihimo ng bahay niya sa padak ano. So, sige. Paano lang? Ulan ko ninyo. Kailangan kung mga karaan, kailangan din ako. Mapidirman ko. Sunduton. Masay problema sa kuan. Ulan lang ko na ikuan ha. Kanang mga kuan, mga data akong kuan nun. Ako lang na kinanglanon ugma. Ha? Oh, pangutan na ko kuan. Ay kagulan na. Dili na right or wrong. Right minus wrong. Kuan lang na. Kinanglan mo gud mo primero mo gina kong report dire niya o kung kibaw sa sitwasyon kinanglan kibaw ko kung sa sitwasyon tanan ba pilatak inventory kuan muna mga machinery na to nya mga manok wala ka buok nya astang itlog ang itlog ba naay daily recording mo kuan kanang nya ang sa incubator okay ra tong incubator okay ra pang ang duha gyapon gadagan di, kumusta man ang kuan di? Atong Kuan si John, ako nang ipagamyan si John, di lagi mo. balik ya. Mo ba niya? May sad kay para sa punggos. Pero murag akong tan-aw dito sa kuan ba murag mag-tikling ligi siya. Basta uwan ayaw butang kuan. Ang katong sheet niya, sir. Uhon gay ako nang palimpyuhan sa kuan. Ato dito. Kaning kuan ba? Kay dili kalapos ang kuan kuwang ketong ligi kuwang tos init. Oh, mo na sila mo tay hakaw mo na og dili ka ay waluwan ko di ay. Subong bitaw ko kumigi man atong. Ginagawan diri sir oy. Mao gina siya kay mangita nag-init dot. Ang kuan. Oh, ang katong singin ani itong Tester na to. tester. Okay ra gyapon. Kuan naka-order na mig bago sa katong PH. Oo. Man siya mo zero good. Oo. Mabitaw ko kumusta kay kuan man to. Kanang PH lagi siya sir ba. Na naman. Ana, kuan ra. I-calibrate nimo, i-calibrate di na. Hala. Diditsura na mo sir. Oh, i-calibrate ay ini. Kan pero i-calibrate pa na siya. Naman toy dang katong powder. Oh, naa sir. Oh, pero ano niya mag-calibrate? Wala. Nindot magkuan. Ay, sa piyongan na nimo. Alam mo tanto kay ga, tulo. Mo tulo na ro Mo lagi nya nara ka der, sen pag imong piyongan, kibaw na katong sa kuan dia.
Atong bomba mo rin yapon. Oh, wala ka Ah. mo kasi dapat pinalit niya. May. Sige, anong kulay tuyo ninyo? Kuan. Ay, Ber, kanang... Ako, manak glaw dito. Oh, na. Ako yun niya ko nimo, malitag Atos. tubig, kayo ako'y kuan. Arim ko to, gron. Sige. Ay, dahil Judith, kuan, kanang... Tingin ani. Ang guard mo dito, no? Asa man ka kuan, katong tumoy, mo? Dire sir. So, ang tumoy, katong mga guard. Guard on. Balitan ako, amo kunutok abang. Di ako hangiyoon nga. Pwede naman sila ito, kuan, no? Kanang sala. Gunsa. Bendera lang kas tapad sir. Adi, gamit ko kayo, mag-set up mo gutang CCTV. Ito na ko ibutang ang system dito sa kwarto. So, ang pinakadaplin, may na dito sila. So, nun, kuhan naman, ngita mo ko ka ng katri nga, tugan nga, kuhan. Na sige, wala naman lain, no? Adyon ka, adyon.